Pero ito, meron sa ating nagbigay ng informasyon na yung palang debate na natalo. Natalo itong si Sorianing. Pinagtawanan ito ng maraming tao na nakikinig doon at talagang ayon sa mga nakikinig, talo si Sorianing at hindi ng pagkakaalam ko, kaya lang hindi ko napatibayan ba dahil siyempre security ang papel ko eh. Hindi naman ako nandun mismo sa debate, pero yung pag-uusap sa nasa labas, pinagtatawanan si Sorianing. At ang kanya palang nakalaban nun, taong 2005. Ito, nakasulat ito, Brother Bert, sinabi mo po na nakadebate ni Sorianing sa Novaliches, napahiya po si Sorianing. Yung kadebate niya po, yun ay si Roger Vedes ng Juanes Pentecostal. Opo, kaya po sana, yung kung nakakapanood, nakakapakinig sa atin yung ating source na yan, ay mabigyan po tayo ng detalye. Kasi kung imposible pong ma-provide yung video, kahit malamang po yung highlights, kung ano po yung punto na kung saan po ay napahiya, na ipit. Yes. Yan. Yung sinasabi po na yan na natalo po sa debate. Ngayon, ito pong nangyayaring ito, mga magulang at mga kaibigan, na marami po ang nagagalit po sa akin, dahil po sa ating ginawa po na pagsagot dito po sa mga pang-mental hospital na mga mga paksa po dyan sa Apalit, Pampanga. Kagaya po ng sinabi ni Brother Bert, yan po expected natin. Bakit po? Sa Biblia po, ito po ang naranasan po ng Apostol Pablo sa aklat po ng Galacia sa Kapitulo 4. Ito po ang nakasulat po sa talatang 16. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Ayan, Brother Bert, ang naging reaksyon po ng mga taga-Galacia noong una, dahil si Apostol Pablo po'y nagsasabi ng katotohanan, sabi niya sa kanyang sulat, naging kaaway baga ninyo ako sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Yan, sa magandang balita Biblia, ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Ano po ang dapat nating maintindihan dito, mga magulang at mga kaibigan? Pagka po may nagsasabi ng katotohanan, meron po talagang magagalit. Tama po, Brother Bert? Opo, totoo po yan. Sa Biblia po, yung mga babaeng bao, yung mga biyuda, yun pong mga wala na pong kamag-anak, yan, walang asawa, wala na pong mga anak. Sa Biblia po, Brother Bert, yun pong mga ganun na po ang kalagayan, sila nga po ang dapat pang abuluyan ng iglesia. Hindi po sila ang dapat na hingan po ng abuloy ng iglesia, kundi ang iglesia po mismo ang dapat na mag-abuloy dito po sa mga babaeng bao. Babasahin ko po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5 at ang talata po ay 9. Huwag itala na gaya ng babaeng bao, samantalang walang 60 taon na naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa. Kung siya ay nag-alaga sa mga anak, kung siya ay nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, kung siya'y naghugas ng mga paan ng mga banal, kung siya'y umabuloy sa mga napipighati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawat mabuting gawa. Dito po binabanggit ng Apostol Pablo ang mga katangian na dapat pong tanggapin sa iglesia na babaeng bao, Brother Bert. Ang isang binabanggit, dapat po ang edad ay 60 taong gulang na. 10 taon? Nga po. 60 years old, pataas, Brother Bert. Ngayon, pagka po ganito po ang kalagayan ng babaeng bao, byuda, na wala na pong tumatangkilik po dyan na mga kabag-anak o mahal sa buhay, ano po ang sinasabi po dyan? Sa talatang 16, kung ang sino mang babaeng nananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao, ay umabuloy sa kanila. At huwag pabigatan ang iglesia.
upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao. Ayan, sa Biblia po, ang tunay na bao, yun po yung pasado nga po rito sa binabanggit na mga katangian sa unang Timoteo 5:9 hanggang 10. Ngayon, pagka po siya po'y pasado, qualified bilang tunay na bao, Brother Bert. Bao, opo. Ang iglesia po mismo ang merong tungkulin na umabuloy. Ibig sabihin ng umabuloy, magbigay po ng tulong. Dito po sa tunay na bao. Hindi na po kailangan pa na yung mga babaeng bao, yung mga byuda, sila pa ang mag-aabuloy sa iglesia. Kagaya po ng... Ayan na nga. Nandyan po sa sulat ng Brother Bert, 82 years old. Opo. 82. Lumalabas na overtime ng 22 years kabibigay kay Soryaning. 22 years, hindi month. Meron mo yung pwede na ipambili niya ng gamot ito, no? At pwede ng maraming bagay ang magagawa nito. Pero itong pagiging tulisan ni Soryaning, talagang walang patawad. Walang patawad ito. Na-post ko sa KB Production 214 sa YouTube. Tamang-tama po yung topic na ginagawang kalakalan lamang ng, ng addicts, ang sambahan nila. Na simulat sa pool, ayaw na ayaw ni Jesus Christ ayon sa Mateo 21:12. JM po account ko sa YouTube. JM, ito pala yung JM. Na nag-comment minsan po. From Japan, Maripon, name ko. Nagsusuri po ako kaya nakikipanood po sa channel nyo. Sana po ay loobin ng Diyos na malaman ko po ang katotohanan sa panonood sa inyo. God bless din po sa inyo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sister, hindi lang ikaw po ang dumanas niyan. Ako po yung tatay ko mag-80 anyos, sige pa ang abuloy. At nadugas pa nung kooperatiba. Ayun talaga, talagang noon pa nakikita ko na yung tendency Noon pa man, binulong na sa akin nung tatay ni Josel. Robert, kung may pagkakataon, sabihin mo sa tatay mo, i-withdraw na yung kalahating deposito niya sa kooperatiba. Sabi ko, bakit? Baka magkaubusan ng pera doon. Wala nang mangyari sa pera nyo. Ayun nga, sinabi ko sa father ko, pero ganun yata talaga. Yung mga panatiko, no? Pati ang father ko, panatiko siya. Hindi siya hindi siya nag-withdraw. Nung minsan nangailangan ng pera, sinabi sa kanya, ubos na po. Wala na kayong mawi-withdraw dito sa kooperatibang itinayo ng anak nyo. Brother Bert, matanong ko lang po. Brother Bert, matanong ko lang po para maliwanagan ng mga nakikinig. Bakit naman po naubos ang pondo? Ba't po naubos ang pondo ng kooperatiba? Sige po, Brother Bert. Ang ganda ng tanong. Napakaganda ng tanong. Naalala ko po yung isang talata sa Biblia na mabigat na kasalanan po yung ginagawa ng grupo na yan, na yung mga biyuda po ay lumalabas po ay hinuhut-hutan pa nila, Brother Bert. Oo. Ito po, babasahin ko po muna ang talata, Brother Bert. Sa Lucas po, sa Magandang Balita Biblia, sa Kapitulo 20, at ang talata po'y 47. Ito po ang ating mababasa. Hinuhut-hut nila ang ari-arian ng mga byuda. Sabi na, eksakto. Opo, Brother Bert. Eksakto po sa nakasulat. Meron talaga, hinuhut-hut ang ari-arian ng mga byuda. Tapos, at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila. Brother Bert, dito sa aking naging pagsagot sa mga paksa nung mag-uncle dyan, ito po ang mga fanatics at sila po ang mga nagre-react ng mga violent reaction, Brother Bert. Violent na, no? Yung talagang kumbaga sa kuwan patindi na. Opo. Expected na po natin yan dahil nga talagang isa-isang paghihiwalay,
merong tinatawag na minsan na tinatawag na violence. Apo. O kung hindi man violence, medyo matindi. Katulad na nga rin ng batang ipapanganak, pag siya ipapanganak na, talagang medyo madugo. Paghiwalay niya sa kanyang ina, no? Merong ganyang bagay. Kaya nga, ito kasing panahon na to, nakita na natin ang reaksyon ng mga miyembro dyan. Marami na at may mga manggagawa pa na nakakasama natin. At galing sa kanila na disillusion na sa mga nangyayaring turo, no? Mga aral mismo, hindi na yung pangyayaring mga personal kundi yung mga puntong aral, sa aral na mismo na pinasasalamatan nila. Unang-una na po kayo at sa tulong po ng Panginoon, dahil naunawaan nila yung mga magic na aral nitong si Sorianing. At ako nga po, meron pa rin akong hawak dito na isang papel na pinadala. At mamaya po, kung gusto niyong basahin ko, makikita niyo rito na ito'y galing sa mga ADD. Sorry po. Mga ADD na kumukonsulta sa atin. At sabi nga nila maraming salamat at sila nakaunawa. Malaking bagay. Samantalang dati sila'y galit sa inyo. Kaya expected na rin po natin na yung mga nagagalit sa inyo sa ngayon ay darating ang pagkaunawa niyan. At katulad nga rito, medyo humihingi ng pasensya ng konti dahil nung mga unang panahon galit sila. Ito nga po, pinrint ko, Chinese Medyo play safe pa rin ng konti, Chinese yung inilagay niyang pangalan. At pero dito sa ikalawa, kasi kahapon to ng umaga ko nakuha. Pero dito sa ikalawang sagot nila ngayon, meron na siyang binabanggit na pangalan. At medyo unti-unti na siyang lumalabas. At ganyan din ang marami. Kaya kita mo nga po, Brad Billy, dati kung magpunta kami dyan, kaming pamilya lamang. So ngayon sorry po sa nakikinig. Sa ngayon po, 5 na kami pumupunta dyan, maliban pa sa pamilya ko. Apo. Kaya nga ako'y tungan-tunga dahil nagaganap na po yung step by step ng Panginoon. Tayo ngayon ay binibigyan na ng pagkakataon na tumanggap ng mga maaanib na galing sa kanila na hindi po parang actually napakahusay ng Panginoon. Tinitraining muna tayo. Pero bago yon ay bumabati muna ako sa mga nakikinig. Nasimulan ko na agad sa lita. Bumabati muna ako sa mga nakikinig na mga kapatid at yung ating mga kaibigan. Nandiyan po si Erlinda Gabriel, si Onin po, yung anak ko, Epipanio Castillo, Jack Barucho, Leon Concepcion Duwag, Ryan Herrera, Ashley Jean marami, Carsayas, marami. Marami po itong kumukuha sa atin. Nakikinig na at yung kanina nga buksan ko yung TV, nakita ko yung mga nakikinig sa atin nasa more than yung kahapon mo po. Ngayon maraming nakikinig sa replay nasa almost 1,000 persons na marami na ang kwan. Kaya talagang gano'n, magagalit siya malayan dahil paunti-unti yung donation nila unti-unti nababawasan. Apo. At meron pa nga po akong nakuha ritong video na ito yung binanggit ko nung minsan na sabi nila na nalo si Sorianing sa debate, lahat ng debate. Ito yung naalala kong sinabi ko na yung pangyayari lamang. Pero ito meron sa ating nagbigay ng informasyon na yung palang debate na natalo itong si Sorianing.
Pinagtawanan ito ng maraming tao na nakikinig doon at talagang ayon sa mga nakikinig, talo si Sorianing at hindi ng pagkakaalam ko, kaya lang hindi ko napatibayan ba dahil siyempre security ang papel ko eh. Hindi naman ako nandun mismo sa debate, pero yung pag-uusap sa nasa labas, pinagtatawanan si Sorianing. At ang kanya palang nakalaban nun, taong 2005, yan. Ito, nakasulat ito, Brother Bert, sinabi mo po na nakadebate ni ni Sorianing sa Novaliches, napahiya po si Sorianing. Yung kadebate niya po, yun ay si Roger Velez ng Oneness Pentecostal. O biro mo, Oneness Pentecostal, ha? Ito pala yung tumalo sa kanya noon. Pinagtawanan siya dyan. May video po ba kayo niyan? Wala po kaming video niyan dahil anak ko po, lalo nang yung ganyang natalo, pinakaiingatan niya ni Sorianing. Ingat na ingat si Sorianing dyan dahil talagang kitang-kita yung pagkatalo niya. Yun nga, nakinig siya at nakita niya yung ating pinag-usapan dyan na yung si Bonjing, ang pumatay, spiritual dito kay King Kong. Kaya ibig sabihin, ang talagang mga nagbibigay sa atin ng impormasyon at mga kaalaman, mga galing na sa labas. Oo, galing na sa labas ito. At ako hindi ko na nga alam ang pangalan nito. Yung pala, yung pastor ng Oneness Pentecostal, na yun po ay si Roger Velez. Ang pangalan ng pastor na yun. Ito pala ang tumalo at nagpahiya kay Sorianing. Yan po. For your information lang, kaya hindi po totoo. At ako alam ko rin na hindi totoo na lahat ng debate nito si Sorianing, tinalo niya. Sana po, Brother Bert, yung nagbigay po ng info na yan sa atin, sana po mabanggit man lang niya kung ano po yung paksa na pinag-usapan dyan at ano po yung highlights man lang kung saang punto po. Nagkaroon po ba ng pagkakataon na, kasi madali pong i-deny ng mga fanatics. Ano po, alam niyo naman yung mga fanatics. Opo. Deny to death ang alam gawin. Hindi sila marunong umamin. Diyan po sa... Totoo nga po. Totoo. Opo, kaya po sana, yung kung nakakapanood, nakakapakinig sa atin yung ating source na yan, ay mabigyan po tayo ng detalye. Kasi kung imposible pong ma-provide yung video, kahit malamang po yung highlights, kung ano po yung punto na kung saan po ay napahiya, naipit. Yes. Yan. Yung sinasabi po na yan na natalo po sa debate. Ngayon, ito pong nangyayaring ito, mga magulang at mga kaibigan, na marami po ang nagagalit po sa akin, ayan, dahil po sa ating ginawa po na pagsagot dito po sa mga pang-mental hospital na mga mga paksa po diyan sa Apalit, Pampanga. Kagaya po ng sinabi ni Brother Bert, yan po expected natin. Bakit po? Sa Biblia po, ito po ang naranasan po ng Apostol Pablo sa aklat po ng Galacia sa Kapitulo 4. Ito po ang nakasulat po sa talatang 16. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Ayan, Brother Bert, ang naging reaksyon po ng mga taga-Galacia noong una, dahil si Apostol Pablo po'y nagsasabi ng katotohanan, sabi niya sa kanyang sulat, naging kaaway baga ninyo ako sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Yan, sa magandang balita Biblia, ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Ano po ang dapat nating maintindihan dito, mga magulang at mga kaibigan? Pagka po may nagsasabi ng katotohanan, meron po talagang magagalit. Tama po, Brother Bert? Opo. Totoo po yan. At experience na po natin yan sa kasaysayan. At ang pinakamalapit na nagpapatunay dyan, unang-una na ang Panginoong Hesukristo, na magsabi siya, talagang pinatay siya. Maliban pa nga ron itong malapit sa atin, si Jose Rizal. Opo. Nang siya ay magsabi na, na walang purgatorio sa Biblia .
tinuluyan siya ng mga nananampalataya na may purgatorio nga. Kaya expected na yan eh. At hindi lamang dyan, Brad Willie, yung mga iba pang nakakalam ng katotohanan. Talagang yan schedule yan sa ano? Schedule yan na madisgrasya. Ika nga, kaya nga sabi ko sa iyo medyo ingat-ingat tayo pero hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Pero magkaganon man, mag-iingat tayo dahil alam na natin na yung mga yan talagang gagawa ng hindi tama yan. Kaya lang sabi mo nga abay di maaga ako magpapahinga. Sakit. Sa papahin naman na magpapahinga agad pambihira ka naman. Ang dami-daming dapat pang gawain marami pa tayong masayang mga hindi lamang naman kalungkutan niya na kaproblemahan yan itong ibinibigay ng kabila, kundi marami pa. Yung bawat taong sumasama sa atin, yung bawat tao na namumulat, isang malaking kaligayahan yan. Hindi po ba nakasulat dyan na ang isang nagpapabalik sa pananampalataya ang buong langit ang nagkakasiya. Opo, nasa aklat po yan ng San Lucas sa Kapitulo 15. Opo. At ang talata po ay 7. Ito po ang sinabi po ng ating Panginoong Hesus tungkol po dyan sa pagbabalik loob kahit ng isang makasalanan. Ano po? Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Ayan, Brother Bert. Sinabi po ng Panginoong Hesus. Kaya nga po ako nagre-react ako, Brother Bert, dito sa mga dumating na messages po sa akin na nangangantyaw po ang mga fanatics na ano raw po ba yung ating ipinagmamalaking samahan. Kakaunti lang naman ng mga yan. Diyos me. Parang kinakantyawan nila yung yung iglesia ng Diyos na yung papasok sa daan na Kristo kakaunti ang maliligtas, sinasabi ron, no? Pero hindi naman sobrang kakaunti, pero sinasabi ron na hindi marami ang maliligtas, hindi ganyan na talagang anyway, yun nga, ang papasok diyan yun talagang mga pinili lang ng Panginoon, yung mga ipinasok niya lang. Itong mga magsisipasok na to, minsan mag-iisip ka pa nga kung tama yung papasok na yan dahil ang una dyan ano ba ang quality ng papasok? Diba? Anong quality? Ito bang mga tinuruang magmura? Ito bang mga taong to na ang hilig pagmumura? Ito bang mga taong to na ang hilig panlalait? Ito pagmamaliit sa kapwa. Pagkatapos yung kanila namang namumuno ang hilig pangungurakot, pangungulimbat. Sabi nga niya, uy, huwag niyo akong tatawagin Seaman, ha? Ano narinig mo ba yan? Sabi niya, uy, huwag niyo akong tatawagin Seaman. Sabi ko, bakit ka nagagalit kapag tinatawag kang Seaman? Kasi ang ibig sabihin nun, Seaman darambong, Seaman nanakaw, Seaman loloko. Ay, hindi ako sabi ko hindi na ako pumibo. Dahil yung pala rin ang kapupuntahan niya. Mandarambong, yun na nga, Brad Billy, kung papayagan mo kung mabasa ito. Dahil dito kitang-kita yung pandarambong, walang awa. Walang awa. Kaya nga itong sumulat sa atin, nararamdaman ko yung bigat ng kalooban niya. Imagine. Sige po, Brother Bert. Sige po, Brother Bert. Pakibasa nyo na po para po sa ating mga taga-subaybay. Oo. Ito wave, is waving at you. Chinese, Ito po. Hello po sa inyo. Isa po akong bagong sumusubaybay sa KB Production 214 sa YouTube program ninyo ni Brother Willie Santiago. Catholic po ako pero ang mother at isang elder brother ko po ay ADD. Napanood ko na rin po ang mga debate at ibang turo ni Brother Sorianing. Tsaka gustuhan ng mother ko, yung ginawa ko Sorianing kasi talaga nakasulat ang pangalan dito alam mo na para alam niyo, Brother Bert, naputol ko lang kayo. Buti nga po, ang banggit nyo lang Sorianing. Kasi meron po akong nabasa na ang binabanggit Sortaning.
Hindi, ayoko na nga. Alam mo na pinagalitan mo na nga ako nung binabanggit ko Sorianing, kaso nauso na. At saka kilala na sa buong religious sector ng ating lipunan. Talagang Sorianing wala na Anyway, tutuloy ko. Narinig ko na po ang mga debate at ibang turo ni Brother Sorianing sa kagustuhan ng mother ko na makinig rin daw ako. Pero nang mapanood ko rin ang pagpapatotoo ninyo sa program ni Brother Willie, ayoko sa group nila Brother Sorianing dahil pera-pera lang pala talaga doon. Nagtaka kaming magkakapatid dahil matanda ang mother namin. 82 years old na mula nang naging ADD, bilis maubos ng pera. Bilis maubos ng pera. Yung binigay ko po na pera na 50,000, bukod pa sa binibigay naming buwan-buwan na mga tulong ko at ibang kapatid ko, ay mabilis maglaho na parang bula. Hindi maubos, maglaho ang ginamit ko salita, Sige po, parang bula. Dapat pag ganun nakatanda ay hindi na hinihingan ni Brother Sorianing. May sakit pa po si mother ko, kaya sabi ko po, na di ba may libreng gamutan sa ADD? Sa addicts, meron padikit Sabi ng mother ko po ay hindi para sa kapatiran yun. Para lang yata po yun sa hindi kaanib, para pag nagpagamot ay umanib dun. Ganun po ba style sa ADD? Naku po. Kaya nga, kay Brother Willie po sana ako magme-message. Kaso po, 3 po yung account sa FB. Hindi ko po alam kung alin doon ang real account. Willie Santiago, Brother Willie Santiago, Wilfredo Santiago. Baka po kasi fake account ang iba pang ginagamit panira, kako kagaya ng iba po. Yun, Kaya Brother Bert, masagot ko na po agad Opo. Yun pong aking personal Facebook account at yung sa messenger ko po, yung madalas ko po talagang ginagamit ay yung Wilfredo Santiago, Brother Bert. Para po sa ating mga kadasubaybay, yung talagang personal ko pong Facebook account at messenger account ay ang Wilfredo Santiago. Kaya sige po, Brother Bert. Okay. Ayun po. At tinanong niya nga, kasi baka may mga kumakalat na fake. Alam mo na. Tapos, kay Brother Willie po sana ako magme-message. Kaso po, 3 po yung account niya. Yun nga, nabasa natin. Hindi ko po alam doon ang real account. Okay? Tapos, salamat po. Yan. Yan ang punto. Ngayon, itong gusto kong malaman ng tao. Pagka halimbawa, may 82 years old ka sa panahon po ba ng Panginoong Jesucristo, yung mga 82 years old at matatanda at mga, ito sa paligid ko, wala nang kwanto Wala nang asawa tong matanda dahil sila na ang sumusuporta Yung mga bao po ba? Yung mga wala nang pagkukunan ng ikakabuhay at sinusuportahan na lamang po ng mga anak. Ito po ba karapatan pa na pag-abuluyin o pagbigayin sa iglesia o ito pagbabawalan na kahit gusto pa kahit gusto pang mag-abuloy. Pwede po bang pagbawalan ito? Kasi at the age of 82, alam natin yan, medyo fickle-minded na yan. Medyo iba na tumingin yan sa mga pangyayari. Kaya kahit na gusto pa nila, tayo naman na medyo nasa ayos na kalagayan, pwede natin silang i-advise na, nanay, opo, maraming salamat sa ibinibigay nyo, pero okay na po yan. Paano po ba, Brad Billy? Alam po ninyo, Brother Bert, sa Biblia po, yung mga babaeng bao, yung mga biyuda, yun pong mga wala na pong kamag-anak, yan, walang asawa, wala na pong mga anak. Sa Biblia po, Brother Bert, yun pong mga ganun na po ang kalagayan, sila nga po ang dapat pang abuluyan ng iglesia. Hindi po sila ang dapat na hingan po ng abuloy ng iglesia, kundi ang iglesia po mismo ang dapat na mag-abuloy dito po sa mga babaeng bao. Babasahin ko po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5 at ang talata po ay 9, huwag itala na gaya ng babaeng bao
samantalang walang 60 taon na naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa. Kung siya ay nag-alaga sa mga anak, kung siya ay nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, kung siya ay naghugas ng mga paan ng mga banal, kung siya ay umabuloy sa mga napipighati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawat mabuting gawa. Dito po binabanggit ng Apostol Pablo ang mga katangian na dapat pong tanggapin sa iglesia na babaeng bao, Brother Bert. Ang isang binabanggit, dapat po ang edad ay 60 taong gulang na. 6 taon. Nga po, 60 years old, pataas, Brother Bert. Ngayon, pagka po ganito po ang kalagayan ng babaeng bao, byuda, na wala na pong tumatangkilik po dyan na mga kabag-anak o mahal sa buhay, ano po ang sinasabi po dyan? Sa talatang 16, kung ang sino mang babaeng nananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao, ay umabuloy sa kanila. At huwag pabigatan ang iglesia upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao. Ayan, sa Biblia po, ang tunay na bao, yun po yung pasado nga po rito sa binabanggit na mga katangian sa unang Timoteo 5:9 hanggang 10. Ngayon, pagka po siya po'y pasado, qualified bilang tunay na bao, Brother Bert, Opo. ang iglesia po mismo ang merong tungkulin na umabuloy. Ibig sabihin ng umabuloy, magbigay po ng tulong. Dito po sa tunay na bao. Hindi na po kailangan pa na yung mga babaeng bao, yung mga byuda, sila pa ang mag-aabuloy sa iglesia. Kagaya po ng Ayan na nga. nadyan po sa sulat ng Brother Bert, 82 years old. Opo. 82. Lumalabas na overtime ng 22 years kabibigay kay Soryaning. 22 years, hindi month. Meron mo yung pwede na ipambili niya ng gamot ito, no? At pwede ng maraming bagay ang magagawa nito. Pero itong pagiging tulisan ni Soryaning, talagang walang patawad. Walang patawad ito. No, meron pa nga akong nabalitaan. Anyway, ito muna, no? Sige po, Brother Bert. Oo. Ito na nga, meron pa siyang sinunod kaninang umaga. Salamat po. Yung kunya, no? Ngayon po ay pinakikinggan ko yung replay kaninang tanghali. Tanghali pala. Ibig sabihin, mga lunchtime ito nung ipadala. Na-post ko sa KB Production 214 sa YouTube. Tamang-tama po yung topic na ginagawang kalakalan lamang ng, ng addicts, ang sambahan nila. Na simulat sa full ayaw na ayaw ni Jesus Christ ayon sa Mateo 21:12. Medyo umami na. JM po account ko sa YouTube. JM, ito pala yung JM. Na nag-comment minsan po from Japan. Maripon, name ko. Nagsusuri po ako kaya nakikipanood po sa channel nyo. Sana po ay loobin ng Diyos na malaman ko po ang katotohanan sa panonood sa inyo. God bless din po sa inyo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Request ko po sana ay mag-prayer din po sana sa program nyo ni Brad Willie nang gumaan po ang pakiramdam namin dito sa ibang bansa. Marami pong salamat. Ayun po, at nagpapasalamat siya at napanood niya yung inyong broadcast kaninang tanghali. Ako nga hindi nakapanood. Kaya tinatanong ko kung nag-broadcast ka kaninang tanghali kasi sa katotohanan naglaba muna ako. Oo Pero sabi nga ni Brad Yuan, yung kapatid natin, Brad Bert, huwag ka na maglalaba at pagod ka na. Sabi ko, ayoko naman as much as possible. Ako gusto kong maglaban ng damit ko. Anyway, yun po, yun nga, natutuwa siya at nagkakaroon ng pananaw na sana maging isa siya sa mga magiging kapatid. Na hindi pa man natin napapaliwanagang masyado, pero yung espiritu ba? Yung espiritu ng Diyos, nasa kanya agad. Imagine, yung nanay niya, bagay hindi na, sister,
Sister, hindi lang ikaw po ang dumanas niyan. Ako po yung tatay ko mag-80 anyo, sige pa ang abuloy. At nadugas pa nung kooperatiba. Ayun talaga, talagang noon pa nakikita ko na yung tendency Noon pa man, binulong na sa akin nung tatay ni Josel, Lambert. Kung may pagkakataon, sabihin mo sa tatay mo, i-withdraw na yung kalahating deposito niya sa kooperatiba. Sabi ko, bakit? Baka magkaubusan ng pera doon. Wala nang mangyari sa pera nyo. Ayun nga, sinabi ko sa father ko, pero ganun yata talaga. Yung mga panatiko, no? Pati ang father ko, panatiko siya. Hindi siya hindi siya nag-withdraw. Nung minsan nangailangan ng pera, sinabi sa kanya, ubos na po. Wala na kayong mawi-withdraw dito sa kooperatibang itinayo ng anak nyo. Brother Bert, matanong ko lang po. Brother Bert, matanong ko lang po para maliwanagan ng mga nakikinig. Bakit naman po naubos ang pondo? Ba't po naubos ang pondo ng kooperatiba? Sige po, Brother Bert. Ang ganda ng tanong. Napakaganda ng tanong. Kasi nga po, nung dumating ako dyan, talaga pong, ayoko nga sabihin ito, no? Pero I have to. Dahil marami nagtatanong, sino ba yan? Akala mo naman sino. Ako po talaga, organizer ako. Organizer ako ng malalaking kilusan. Yan po ang aking, I'm a professional organizer. No? Ngayon, nung mapasama nga ako dyan, dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na makakilala sa Kanya, dati po akong ateista, wala akong Diyos. Ngayon, nung mabigyan ako ng pagkakataong maniwala sa Kanya na kung napapunta, dahil sa panahon na yon, nasa Panginoon pa siya. Nasa Panginoon pa siya. There was a time na nandun pa yung Espiritu Santo Iba po, Brad Billy, kaya tayo sama riyan. Ngayon, ako po yung gumawa ng organizational structure ng iglesyang yan mula sa pinaka-taas hanggang sa pinaka-janitor. Ginawa ko po yung organization at saka yung mga duties and responsibilities nila. Almost 1 inch yung kapal ng mga kukumba na ginamit ko, pinagsulatan ko ng maraming mga duties and responsibilities and everything na ito tinalakay ni Suryaning sa isang pagpupulong na sinabi niya nga, mga kapatid, Congress, parang tinawag niya mini Congress yun. Mga kapatid, inaasahan kong maraming magbibigay sa inyo ng suggestion kung paano papatakbuhin ng iglesia. Pero, dalawa lamang po ang nagbigay. Ito po si kapatid na yung pulis na taga Magalang. Si Rick. Ito po, nagbigay. Oo, si Rick. Ito po, nagbigay isang page. Sabi niya, ito pong, pero okay na rin po dahil may suggestion siya rito. At ang kapatid na Bert Miranda na ibinigay ito, mahigit 250 pages. Lahat ng duties and responsibilities. Kaya, pati po lahat yan, pati yung kooperatiba in particular, diniscuss ko yan at binuhay muli namin yan. Ang nakasama ko siyang bumuhay si Dr. Yung tatlo sila yung doktor at doktora at saka yung isang mataba na ngayon daw nandiyan sa ADD, maganda ang pwesto. Anyway, nung mag-usap kami dyan, nung magbotohan, gusto ng mga kapatid na ako ang humawak nung kooperatiba. Ngayon, siyempre out of con naman yung isipin mo, almost mga 6 months pa lang ako, sasagasaan ko na yung mga matatagal doon. Katulad yung si Dr. taga Quezon City. Siyempre, out of respect naman, sila na. Sila na. Ngayon, ang gagawin ko na lamang, irehistro yon. Dahil nagtayo na raw sila dati, yung bayan ng katotohanan papangalan nun. Tama. Hindi na rehistro dahil maraming bagay. Talaga namang mahirap. Mahirap na magparehistro. Anyway, nilakad ko yon. At ang totoo nga, ang pinanggastos doon, humihingi ako ng pera kay Suryaning. Nagbigay siya 10,000. Ayun pala, pangkape pa lang dun, pangkape pa lang yun ng mga tao. Pangkape pa? Pangkape pa lang. Tuturuan ka pa lang kung paano mag-rehistro. Wala pa nga. Ngayon, humihingi uli ako. Siyempre nakakahiya naman. Sabi sa akin, ayusin mo na lamang yung kotse dyan sa labas.
yung coaching taxi na, ano yun, Minica, yung maliit. Nga po. Oo, tama. Minica. Yun, galing, binahanan ng ilang beses yun. Talagang pag sumakay ka, kailangan nilabas mo ulo mo sa sasakyan. Dahil mabaho. Ano basura? Naku po. Yun, naawa naman ng naglinis. Nilinis na, tinulak-tulak. Pagkatapos nun, hinila na namin papuntang Makati, muna Makati. Ayun, pagdating dito, ginawa na, ang gumawa yung isang kapatid din, something ganun, basta hindi ko na matandaan, basta umandar na siya ng maayos. Ngayon, kailangan nga ng pera sa kooperatiba, yun ang pinanggastos ko, panggastos ko sa mga ibang bagay, maliban pa sa kulang pa yun, may mga nag-abono na. Hindi na natin sasabihin kung sino pa yun. Ano? Brother Bert, saglit po kasi naalala ko po yung taxi na yan. Maganda po nabanggit ninyo kasi yan po yung isang sinasabi po na ipinapanira sa inyo na yan daw pong taxi na yun, ibinenta ninyo at ibinulsa po ninyo yung pera, Brother Bert. Ganun talaga, ganun ang sasabihin ng mga yan. Mag-abono ko pa dyan, ganyan pa rin. Kahit nga mag-ano ka pa rin yung maging alipin ka nila, ikaw pa ang masama. Expected na yan. Tama, sige po. Unang-una yung mga nagsasabi dyan ayun, yung hindi ko matandaan yung mic. Yung mic ang mismo nagbenta riyan. Yung sa kaibigan niya. Binenta yata ng 3,500 or what, o 4,000. Ganun, 3,500 o 4,000. Ngayon, di binigay na nga sa akin yung pera, ginastos na ron, ano. Ngayon, bandang huli, kailangan pa ng mga project study, lahat-lahat. Ang talagang gagastusin sa normal tatakbo mga 50,000 Mga 50,000. Pero sa awa ng Diyos, sumabot lamang siguro ng mga 25,000, 30,000. Dahil medyo ginagamitin din natin ng konting charm. Konting palambing doon sa mga nandun na medyo may edad na rin, ano? Ayun, aprobahan naman na, hindi na ibigay na sa kanya. Ngayon, ang nagtataka ko, naibigay ko na kay Doktor, yung kay Lataba, yung anak niya, yung mataba yung isang lalaki lang, oo. Ayun pa, yung nanay niya, yun naman yung doktor na sinabihan ko na yung may pinapasukan ng demonyo sa CR, yung babae, kwento ko nung minsan. Oo, yan. Kaya kompleto tayo dyan, hindi yung kwento lang. Anyway, di nagtaka ko, bakit itong pinaka-naging chairman ng kooperatibang yun, parang nawawala ng gana. Sabi ko, Brad, kung kailan na-rehistro na lahat, ang hirap-hirap mag-rehistro niyan Pagkatapos ikaw naman ngayon lumalamya-lamya. Kasi po, Brad Bert, bakit ba? Di ba ang dami-dami na pera, marami na nag-member dyan, pati father ko, pati lahat, di ba? Opo. Bakit ka parang nalalamya? Kasi po kinuha ni Sorianing 2 million. At ang sagot ni Sorianing, wala ba akong karapatan sa perang yan? Ng mga miyembro na wala sa katiting na inabono, nanlalaki ang mata na wala ba akong karapatang, gamitin yung pera niya, tunin? Sabi nga ayun, hindi na nagpakita yung doktor. Hindi na nagpakita. Si Dr. Freddy. Dr. Freddy po. Yan. Si Dr. Freddy na lang. Si Dr. Freddy. Dr. Freddy. Yung pala, yung Dr. Freddy yun, yung isang bahay ng pamilya niya, naibenta na rin para dyan kay Sorianing. Pagsalitaan siya ni Sorianing na ganun. Kaya pala, nakipurtati ko. Biro mo yung bahay niya, ibinenta niya ng almost mga 2.5 million sa panahon na yan. Binigyan na ni Sorianing. Kaya hindi mo matatawaran yung mga taong yan. Yung mga kinawawa ni Sorianing na yan. Pagkatapos yung pera ng buong kooperatiba. Yun mo, 2 million, kinuha ng ganun-ganun na lang. Kaya nagalit yung Freddy, pero ayaw na lang magpakita. Ayaw niya lang siguro makatisod ng iba pa. Hindi na nagpakita.
Eh gusto ko puntahan sa bahay nila, wala, hindi ko na rin nakakuan. Taga Quezon City yata sa UP Village. O yun ang nangyari dyan. Kaya nga, yung sinasabi nitong sumulat sa atin na 82 years old na, hindi katakataka eh. Nasa Biblia na nga na yung mga kapatid, yung mga bao at saka yung mga matatanda. Wag mo nang gipitin na ganyan. Pero yan ang ginikipit nila dahil yung mga yan, ayoko naman tawaran, pero usually mga fickle-minded na, medyo, ang isip ng mga yan medyo ka na Kaya ang madalas na bubudol-budol mga matatanda, di ba yung nababalitaan natin sa yung mga matatandang nakatayo sa bangko, may lalapit, budol-budol. Alam po ninyo, Brother Bert, Opo. Naalala ko po yung isang talata sa Biblia na mabigat na kasalanan po yung ginagawa ng grupo na yan, na yung mga biyuda po ay lumalabas po ay hinuhut-hutan pa nila, Brother Bert. Oo. Ito po, babasahin ko po muna ang talata, Brother Bert. Sa Lucas po, sa Magandang Balita Biblia, sa Kapitulo 20, at ang talata po'y 47. Ito po ang ating mababasa. Hinuhut-hut nila ang ari-arian ng mga biyuda. Sabi na, eksakto. Opo, Brother Bert. Eksakto po sa nakasulat. Meron talaga, hinuhut-hut ang ari-arian ng mga byuda. Tapos, at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila. Ayan, Brother Bert, yung aking sinasabi.